Breaking news! Umabot na sa mahigit 1,330 sibilyan ang kumpirmadong nasawi sa Iran. Walang pinipiling oras ang mga pag-atake ng US at Israel. Mula umaga hanggang madaling araw, patuloy ang bombardment sa iba't ibang pangunahing lungsod ng Iran. Bawat araw ay nadadagdagan ang bilang ng mga sibilyang naiipit sa gitna ng matinding digmaan. Pero ang tanong, nasaan ang mga kaalyado ng Iran? Natatakot ba sila sa ipinapakitang bangis at lakas ng militar ng Amerika? O may mas malalim pang dahilan kung bakit hinayaan nilang masira ang kanilang kaalyado? Paano humantong sa ganito ang Iran? At bakit wala man lang sumasaklolo sa kanila? Heto pa, matapos ang Venezuela at Iran, North Korea, delikado. Usap-usapan ngayon na baka ang North Korea at si Kim Jong-un na ang susunod sa listahan ni Trump. Tara, panoorin. Mga kahistoryador, sa mga nakalipas na araw, nasaksihan ng buong mundo ang isa sa pinakamalakas at pinakadirektang military operation laban sa Iran. Hindi na ito palitan lang ng mga maliliit na drone o simpleng pananakot. Ang ginagamit na ngayon ng Amerika at Israel ay mga advanced stealth fighter jets tulad ng F-35s na kayang pumasok sa airspace ng kalaban nang hindi nadedetect ng mga radar. Sinabayan pa ito ng mga malalakas na bunker buster bombs at precision-guided missiles na direktang tumatama sa kanilang mga napiling target. Ang lawak ng bombardment ay hindi pa nakikita sa modernong kasaysayan ng Iran. Mula sa mga military bases hanggang sa mga communication hubs sa loob at labas ng Tehran, walang iniiwang ligtas na lugar ang mga umaatake. Ang layunin ng mga airstrikes ay lumpuhin ang buong sistema ng bansa. Nawalan ng kuryente ang ilang probinsya, bumagsak ang linya ng komunikasyon, at ang mga kalye ay napuno ng usok at mga debris mula sa mga nawasak na infrastruktura. Habang nangyayari ito, ang mga karaniwang mamamayan ang pinakaapektado at walang kawala. Ang mahigit 1,300 nasawi ay hindi lang mga sundalo. Marami rito ay mga inosenteng sibilyan, mga pamilya, mga bata, at mga matatandang nadamay dahil ang mga military facilities ng Iran ay madalas nakatago o malapit sa mga residential areas. Ang mga ospital sa Tehran ay umaapaw sa mga sugatan. Wala nang sapat na supply ng gamot at dugo, at maging ang mga rescue workers ay nahihirapang kumilos dahil sa patuloy na banta ng mga susunod pang pambobomba. Ang mga sibilyan ay nabubuhay sa takot, nagtatago sa mga underground shelters at nag-aabang kung kailan matatapos ang ulan ng apoy mula sa kalangitan. Pero bakit ganito katindi ang galit at puwersang ibinabagsak ng US at Israel? Ano ang kanilang tunay na pakay? Ang pinakaugat ng lahat ng ito ay ang strategic goal ng dalawang magkaalyadong bansa na tapusin ng tuluyan ang nuclear program ng Iran. Matagal nang naniniwala ang Israel na kapag nagkaroon ng nuclear bomb ang Iran, ito ang magiging katapusan ng kanilang bansa. Ang gobyerno ng Iran ay hayagang nanumpa noon na buburahin nila ang Israel sa mapa, at hindi papayag ang Israel kasama ang Amerika na magkaroon sila ng kakayahang gawing ito. Target ng mga pambobomba ang mga sekretong nuclear facilities ng Iran. Ang mga pasilidad na ito tulad ng sa Natanz at Fordo ay nakabaon ng napakalalim sa ilalim ng mga bundok upang hindi madaling masira. Kaya naman gumagamit ang Amerika ng mga espesyal na bomba na idinisenyo para bumaon sa konkreto at lupa bago tuluyang sumabog. Gusto nilang siguraduhin na kahit ilang dekada pang subukan ng Iran, hindi na sila makakabuo ng weapons of mass destruction na magbabanta sa buong mundo. Ngayon, ang malaking palaisipan sa marami ay ito. Sa tagal ng pag-atake,
bakit walang umawat? Bakit hindi tumulong ang mga tinatawag na kaalyado ng Iran? Unahin natin ang Russia. Ang Russia at Iran ay may napakalakas na alyansya. Bilyong-bilyong dolyar ang halaga ng mga armas at kalakalan ang namamagitan sa kanila. Ang Iran ang nagbigay ng mga Shahed kamikaze drones na ginagamit ni Vladimir Putin laban sa Ukraine. Pero ngayon na ang mismong bansa ng Iran ang binobomba at nagdurusa, nasaan ang tulong ng Moscow? Ang simpleng sagot, walang maibigay na tulong ang Russia. Lubog ang puwersang militar ni Putin sa gyera sa Ukraine. Naubos na rin ang kanilang mga sundalo, armas at pondo doon. Hindi kaya ng Russia na magbukas ng panibagong front sa Middle East at direktang makipaggyera sa malaking puwersa ng Amerika. Kung gagawin nila ito, baka tuluyang bumagsak ang sarili nilang militar sa Europa. Pangalawa, nasaan ang China? Ang China ang pinakamalaking buyer ng langis ng Iran. Sila ang bumubuhay sa ekonomiya ng Iran sa kabila ng mga patong-patong na parusa sa Western sanctions. Marami ang mga nag-akala na gagamitin ng China ang kanilang impluwensya o lakas militar para protektahan ang Iran dahil malaki ang pakinabang nila rito. Pero ang mas nakakagulat, nananatiling tahimik at maingat ang Beijing. Bakit? Dahil pera at ekonomiya ang prioridad ng China, hindi giyera. Kung tutulong sila sa Iran ng direkta, haharapin nila ang matinding economic sanctions mula sa US at buong Europe. Ang kabuhayan ng China ay nakadepende pa rin sa mga exports o ibinebenta nila papunta sa mga bansang ito. Hindi isusugal ni Xi Jinping ang pagbagsak ng ekonomiya ng kanyang bansa para lang iligtas ang Iran mula sa mga bomba ng Amerika at Israel. Paano naman ang mga regional allies ng Iran? Ang tinatawag nilang Axis of Resistance. Nariyan ang Hezbollah sa Lebanon, ang mga Houthi sa Yemen, at ang mga armadong grupo mula sa Iraq at Syria. Ang problema, bago pa man uminit ng husto ang gyera sa mismong Iran, matagal nang binugbog ng Israel ang puwersa ng Hezbollah. Naubos na ang mga top commanders nila. Nawasak ang kanilang mga taguan ng armas at wala na silang kakayahang maglunsad ng isang malaking opensiba na makakapigil sa operasyon ng Israel. Ang mga Houthis naman sa Yemen ay patuloy na pinupuntirya ng mga barkong pandigma ng Amerika mula sa karagatan. Sa madaling salita, ang mga alipores ng Iran ay abala sa pagsalba sa kanilang sariling buhay at hindi makapagbigay ng anumang tulong na makakapagpabago sa laban. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng iisang malinaw na mensahe. Takot ang lahat sa direktang gyera laban sa Amerika. Ang pagpapadala pa lang ng US ng kanilang mga aircraft carrier strike groups sa Middle East ay sapat na para magdalawang isip ang sinumang bansa na mangialam. Ang ginagawa ngayon ng Russia, China at iba pang bansa ay tinatawag na strategic waiting. Hinihintay nilang matapos ang gulo at tinitingnan kung ano ang magiging bagong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon bago sila gumawa ng susunod na hakbang. Hindi sila magsasakripisyo ng sarili nilang puwersa para sa isang labang malinaw na dehado sila. At dito mas lalong umiinit ang sitwasyon, mga kahistoryador. Ano ang posibleng susunod na mangyayari sa madugong digmaan na ito? Ang patuloy na pag-atake sa Iran ay may napakalaking tsansa na magdulot ng matinding escalation sa buong Middle East. Oo, kung maramdaman ng gobyerno ng Iran na wala na silang kawala at malapit nang bumagsak ang kanilang rehimen, baka magdesisyon silang idamay na ang lahat ng nasa paligid nila. Isa sa pinakamalaking kinatatakutan ng US at ng mundo ay ang seryosong pag-atake ng Iran sa mga kalapit na bansa sa Gulf tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar at Bahrain. Kung magpapalipad ang Iran ng libu-libong missiles papunta sa mga bansang ito bilang ganti,
mapipilitan ang buong rehiyon na sumali at makisangkot sa digmaan. Bukod dito, nariyan din ang pangamba ng ground invasion. Bagamat sa ngayon ay puro airstrikes ang ginagawa ng US at Israel dahil ligtas ito para sa kanilang mga piloto. Paano kung hindi sapat ang mga bomba para tuluyang sirain ang mga underground nuclear facilities? Mga kahistoryador, may mga usap-usapan at military analysis na posibleng magpadala ng ground troops at special forces ang Amerika upang pasukin at pasabugin ang mga pasilidad na hindi kayang abutin ng mga missile sa himpapawid. Kung mangyayari ito, magkakaroon ng madugong labanan sa kalupaan na maaring ikamatay ng libu-libong sundalo sa magkabilang panig at magpapahaba lalo sa tagal ng digmaang ito. Ngunit hindi lang sa Middle East nakatuon ang mata ng mundo sa mga oras na ito. Ang ginagawang ito ng Amerika sa Iran ay isang direktang mensahe rin sa iba pang bansa na patuloy na kumakalaban sa kanila. Ayon sa mga geopolitical analysts, ang walang awang paggiling ng mga military machine ng US sa Iran ay isang malaking babala kay Kim Jong-un ng North Korea. Sa mga nakalipas na buwan, patuloy ang pagpapasikat ng North Korea ng kanilang mga missiles at nuclear weapons. Paulit-ulit silang nagbabanta sa South Korea at sa mga base ng US sa Pacific region. Bilang tugon sa kayabangan na ito, nagsagawa na ng joint military drills ang United States at South Korea upang ipakita na handa silang durugin ang anumang banta. Kung tuluyang babagsak ang Iran, mapipilitang mag-isip ng malalim si Kim Jong-un kung itutuloy pa ba niya ang paghahamon dahil malinaw niyang nakikita ngayon kung ano ang kayang gawin ng Amerika kapag napuno na ito at nagdesisyong umatake. Samantala, ang mga nangyayaring ito sa Iran at kabuuan ng Middle East ay hindi lang problema ng mga bansa roon. Damang-dama ito ng buong mundo, kasama na tayong mga simpleng Pilipino. Ang pinakamalaking epekto nito ay tatama diretsyo sa presyo ng langis. Ang Middle East ang pinakamalaking pinagkukunan ng langis ng mundo. Ang Iran ang may hawak at kontrol sa Strait of Hormuz, isang makipot na daanan ng tubig kung saan dumadaan ang halos 20% ng kabuuang supply ng langis sa buong daigdig. Bukod sa matinding dagok sa ekonomiya, ang global security o kaligtasan ng mundo ay nasa isang napakadelikadong kalagayan ngayon. Ang bawat missile na pinapakawalan, bawat pasilidad na nawawasak, at bawat bansang nasasangkot ay naglalapit sa ating lahat sa posibilidad ng isang mas malaking digmaan. Kaya naman ang tanong, ito ba ay simula ng mas malaking digmaan na lalamon sa buong mundo? O ito ay isang napakabrutal na babala lamang sa mga bansang lumalaban sa Amerika na huwag nilang susubukan ang pasensya at limitasyon ng Washington dahil kapag gumalaw ang puwersa nito, walang sino man ang makakaligtas. Ano ang masasabi nyo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video dahil malaking tulong na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat!